Ano man ang hanap buhay natin ay hindi dapat ikahiya, bagkus ay dapat ipinagmamalaki ito sa lahat dahil ito ang trabahong bumubuhay sa atin. Ngunit sa kabila ng ating lubos na pagmamahal sa trabaho natin, mayroon pa rin namang mga tao na hindi gustong umaangat ka sa buhay o bagkus ay tatawanan ka lamang dahil sa iyong narating. Pare, tingnan mo si Kiko oh. Matalino yan dati. Pero ngayon tingnan mo, sa gasolinahan bumagsak. Sigaw ni Mario na papalapit sa gas station, dala ang kanyang motor. Marami silang magkakaibigan na tinutokso si Kiko. Habang nag-uusap ang grupo, tahimik lang si Kiko, nakatayo sa tabi ng gas station habang pinapanood ang mga kaibigan niyang nagtatawanan at nagbibiruan. Alam niyang pinagtatawanan siya, pero pinili niyang huwag patulan ng mga to. Gusto niyang ipakita na hindi siya naaapektuhan sa kanilang mga salita. Ang galing mo talaga, Kiko. Nakakaawa ka na pero at least nakakapaggas ka pa. Patuloy na pangaasar ni Mario na sinusundan ng tawanan ng ibang mga kasamahan. Sa likod ng mga ngiti at tawanan ng kanyang mga kaibigan, naramdaman ni Kiko ang sakit sa kanyang puso. Nakita niya ang mga tao sa gas station. Ang iba ay nagmamadali, ang iba naman ay tila naiinis sa ugali ng mga lalaki. Naaalala niya ang mga araw na nag-aaral siya ng mabuti, ang mga pangarap niyang makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho. Ngunit ngayon sa gasolinahan siya nagtatrabaho at sa kabila ng lahat, masaya siya sa kanyang ginagawa dahil nabubuhay niya ang mga magulang niya at ang kanyang mga kapatid. Bakit ba? Hindi naman ako nagsisisi sa pinili kong trabaho. Bulong niya sa kanyang sarili kahit na ang lungkot niya sa paulit-ulit na naririnig sa mga dating kamag-aral. Kahit anong hirap ng buhay niya, patuloy pa rin siya sa pag-aalaga ng kanyang pamilya at ang trabaho sa gas station ang bumubuhay sa kanila. Sa kanyang isipan, ang mga pangarap na dati niyang iniisip ay tila unti-unting nawawala. Ngunit ang determinasyon na ipaglaban ang kanyang sariling pamilya ay mas malalim at mas importante sa lahat. Baka sa susunod na taon, maganda na ang buhay ni Kiko. Kaya mo yan, pare. Sabi ni Jun, isa sa mga kaibigan niya na tila nagtatangkang magpatawa. Pero sa kabila ng mga sinabi ng iba, masaya si Kiko sa kanyang mga nagawa. Dahil sa mga pangaasar, nagpasya si Kiko na ipakita ang kanyang katatagan. Alam nyo, mga pare, hindi lang to trabaho. Masaya naman ako dito at ito ang tumutulong sa akin para makahanap ng mas magandang bukas para sa aking pamilya. Sabi niya ng tahimik pero matatag ang tono. Ano? Anong sinasabi mo? E di ikaw na ang superhero. Ani ni Mario na nagulat sa sagot ni Kiko pero nakuha pa rin mang-asara. Basta, hindi ako natatakot sa mga sinasabi nyo. Patuloy ako magtatrabaho at magsusumikap para sa pamilya ko. Yun ang tunay na halaga ng ginagawa ko. Sagot ni Kiko sabay baling sa kanyang trabaho. Kahit na patuloy ang pagtatawanan ng kanyang mga kaibigan, tahimik lamang si Kiko. Pinili niyang huwag ng patulan ng mga insulto. Sa halip ay nag-concentrate siya sa mga tao na nagmamalasakit sa kanya. Nagsimula siyang makipag-uusap sa mga customer na bumibili ng gasolina at nakilala siya bilang isang masigasig na empleyado. Nang makaalis na ang grupo ng kalalakihan ay napagpasyahan niyang maglinis na lang at habang naglilinis siya ng paligid, may isang regular na customer na lumapit sa kanya. Kiko, ikaw ang masipag na batang to, hindi ba? Bakit ganun ang mga kaibigan mo? Kaibigan mo ba yun? Grabe kasi ang ginagawa nila sa iyo eh. Pero tama ka, ang importante ay ang sipag mo sa trabaho. Sabi ng isang matanda na tila may awa sa kanya. Salamat po. Opo, medyo nalulungkot lang po talaga ako minsan. Napapansin ko po kasi na tila mas pinagtatawanan ako ng mga tinuring kong kaibigan noon. Sagot ni Kiko. Walang masama sa iyong trabaho. Kung hindi mo kayang itaas ang iyong sarili, ipakita mo sa kanila na masipag ka at kaya mong magtagumpay. Sagot ng matanda na tumango bago tuluyang umalis at ipinagpatuloy ni Kiko ang paglilinis. Habang abala si Kiko sa kanyang mga gawain sa gasolinahan, dumating ang isang matandang lalaki na tila nagmamadali. Agad itong lumapit kay Kiko at umorder ng isang buong tangke ng gasolina. Bilisan mo! Kailangan ko nang umalis! Sigaw nito halatang nag-aalala. Wala pong problema sir, ikakarga ko na po. Sagot ni Kiko na nagmamadali ring gawin ang utos ng matanda. Sa kanyang pag-aasikaso, hindi niya namalayan
na may isa pang customer na nakapila sa likuran. Habang pinupuno ang tangke, napansin ni Kiko na tila may nangyayaring hindi tama. Aba, anong ginagawa mo? Bakit masyadong mabagal? Sigaw ng namumuno sa gasolinahan, si Mang Ramil na palaging mahigpit sa mga empleyado nito. Pasensya na po Mang Ramil, malapit na po. Sagot ni Kiko, ngunit sa kanyang tono ay nararamdaman ng kaba. Kung gusto mo ng trabaho, dapat kang mas maging mabilis. Hindi kita pinapasweldo para magpakit sa trabaho. Nagalit na sagot ni Mang Ramil. Agad na umakyat ang tono nito at naramdaman ni Kiko ang init ng galit ni Mang Ramil. Sa sobrang takot at kaba, nakaramdam si Kiko ng pagkadulas. Sa pagmamadali niyang ibuhos ang gasolina, nagkamali siya at naubos ang tangke ng nakapilang customer sa likuran na nagresulta sa sobrang dami ng gasolina na natapon sa lupa. Anong ginawa mo? Kalokohan to. Galit na sigaw ni Mang Ramil na tila handang sumugod kay Kiko. Pasensya na po Mang Ramil, kakausapin ko na lang po ang customer at... Sinubukan ni Kiko na magpaliwanag ngunit hindi na siya pinansin. Sa gitna ng kanyang pag-uusap, nilapitan siya ni Mang Ramil. Sino bang nagbigay sa iyo ng karapatan na magkamali sa harap ng mga customer? Umuusok na ang ulo ko sa iyo. Naramdaman ni Kiko ang takot. Ang kanyang mga kasamahan ay tahimik na nakamasid. Walang sino man na naglalakas loob na makialam sa sitwasyon. Hindi mo na kayang gawin ang simpleng trabaho na to? Siguro, kailangan mo nang lumipat. Nagbabanta si Mang Ramil habang unti-unting lumalapit. Si Kiko ay napaatras ngunit nanatiling tahimik. Nag-aalala na baka saktan siya ng namumuno. Pakiusap Mang Ramil, hindi ko po talaga sinasadya ang nangyayari. Magiging mas maingat na po ako sa susunod. Pagmamakaawa ni Kiko, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi ako interesado sa mga dahilan mo. Kung hindi ka magtatrabaho ng tama, wala kang silbi dito. Sabi ni Mang Ramil na halos lumapit na sa kanya. Sa takot at pagkabahala, napagtanto ni Kiko na hindi siya makakapagin na mangyari ito sa kanya. Sir, hindi ko po talaga sinasadya. Sinasalamin ko po ang mga salita nyo. Hindi ko po gustong mawalan ng trabaho. Tuloy-tuloy na sagot ni Kiko na may pag-asa pa rin na mapatawad. Sa huli, sa kalagitnaan ng tensyon, napansin ng isang kasamahan ni Kiko. Mang Ramil, sandali lang po. Huwag naman po sanang maging ganito. Si Kiko po ay masipag na empleyado. Panawagan ng kanyang kaibigan. Nang marinig ito ni Mang Ramil, nagalit siyang binalingan ng kanyang kaibigan. Sino bang nagbigay sa iyo ng karapatan na makialam? Kung hindi mo kayang sumunod sa mga utos, umalis ka na rin dito. Ani nito at nagpatuloy pa rin sa dapat gagawin. Mamayang hapon pa malalaman ang resulta ng mapag-uusapan ng ilang empleyado kung ipagpapatuloy pa ba ni Kiko ang trabaho o dapat na siyang paalisin. Hindi na malaman ni Kiko ang kanyang gagawin sa gasolinahan. Isang matandang lalaki na uugod-ugod ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng luma at maruming damit at sa kanyang mukha ay makikita ang pagod at hirap na buhay. Iyo, pasensya at nakakaabala ako pero kailangan ko ng tulong. Sabi ng matanda, ang boses nito ay nanginginig. Wala na akong pera pang gasolina pero kailangan ko nang makauwi sa bahay. Malayo pa ang biyahe ko at sa totoo lang, hindi ko na rin kayang maglakad pa. Nakita ni Kiko ang pagkabahala sa mga mata ng matanda, ngunit sa likod ng kanyang isipan at pag-aalangan, sa sitwasyong ito, nag-aalala siya sa kanyang posisyon sa gasolinahan. Pasensya na po lolo pero baka po magalit si Mang Ramil kapag nalaman niyang binibigyan ko po kayo ng gasolina. Sagot ni Kiko, tinatakang ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Ngunit sa halip na sumuko, mas naging masigasig ang matanda. Alam ko, anak, na mahirap ang kalagayan ng mga nagtatrabaho dito. Pero hindi ko na talaga kayang maghintay. Marami na akong naranasang hirap sa buhay. At ang makauwi sa aking pamilya ay ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Sabi nito na halos mangyak-ngyak. Tumingin si Kiko sa matanda, nakikita ang pawis sa kanyang noo at ang mga manggas ng kanyang damit na malayo na sa sinasabing mabango. Parang naiwan na ng panahon, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sige na anak, kahit kaunting gasolina lang, makakabawi ako sa iyo pagdating ko sa bahay. Patuloy na pakiusap ng matanda.
Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ng mga alaala ng kanyang sariling pamilya. Naalala niya ang mga araw na kinakailangan din nilang mangutang para lamang makapagpadala sa kanilang mga magulang. Tila nagising ang isang boses sa kanyang isipan na nagsasabing dapat niyang pahalagahan ang mga tao sa paligid niya. Nang magtagal ang pagtatalo sa isip ni Kiko, napagtanto niya na hindi niya kayang manood na nagdudusa ang isang tao sa kanyang harapan. Sa kanyang puso, bumuhos ang awa. "Sige po lolo, tutulungan po kita." Pasya ni Kiko sabay abot ng nozzle ng gasolina sa tricycle ng matanda. "Maraming salamat anak, hindi ko malilimutan ang ginawa mo," sabi ng matanda habang pinupuno ni Kiko ang tangke ng kanyang tricycle. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos din ang lahat at sa kabila ng kanyang takot sa reaksyon ni Mang Ramil, mas nagagalak si Kiko na nakagawa siya ng mabuti. "Makakauwi na po kayo ngayon. Ingat po kayo sa daan," sabi ni Kiko. "Basta't salamat sa tulong mo. Gagawin ko ang lahat upang makabawi sa'yo," sagot ng matanda, puno ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Nang malaman ni Mang Ramil ang ginawa ni Kiko, tila nag-uumapaw ang galit sa kanyang sistema. Isang araw habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga papeles sa gasolinahan, narinig niyang nag-uusap ang ibang empleyado tungkol sa insidente. Ang balita na nagbigay si Kiko ng libreng gasolina sa isang matandang tricycle driver ay dapat na umabot sa kanya. "Anong klaseng kabaliwan to?" Sumigaw siya, ipinukpok ang kanyang mga kamay sa mesa. "Kiko, lumapit ka dito." Tawag niya, malakas ang boses na nagdudulot ng takot sa mga empleyado. Mabilis na lumapit si Kiko, nag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari. "Mang Ramil, bakit po?" Tanong niya, nanginginig sa takot. "Bakit mo yun ginawa?" Matigas na tanong ni Mang Ramil. "Walang sino man ang may karapatan na mang-abuso sa negosyo ko. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung malalaman ng mga tao na nagbibigay tayo ng libre?" "Paumanhin po, Mang Ramil. Hindi ko po akalain na ganoon po ang mangyayari. Gusto ko lang po talagang makatulong sa matanda," sagot ni Kiko na pinipigilan ang mga luha. "Makinig ka sa akin, Kiko. Ang gasolinahan na ito ay negosyo, hindi ito isang charity. Kung hindi ka marunong tumayo sa mga prinsipyo, hindi ka karapat dapat na magtrabaho dito," sigaw ni Mang Ramil na nagpadagdag sa takot ni Kiko. Mabilis na naisip ni Kiko ang kanyang mga options, pero wala siyang magawa kundi ang sumunod sa kanyang boss. Puno siya ng takot at panghihinayang sa kanyang ginawa, pero alam niyang ang kabutihan ng puso ang siyang nag-udyok sa kanya. Kinabukasan pinatawag ang lahat ng mga empleyado para sa pinali na desisyon ni Mang Ramil tungkol sa trabaho ni Kiko. Habang nag-aantay ang lahat, kabado si Kiko at umaasa sa mas mabuting balita. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, nahabag siya sa posibilidad na maalis sa trabaho. Nang magsimula na ang pagpupulong, biglang pumasok ang matandang tinulungan niya. Nakangiti ito at puno ng enerhiya. "Magandang araw. Ikaw si Kiko, di ba?" Tanong ng matanda. Tumungo naman ito kay Kiko. Opo, di ba? Ikaw po yung tinulungan ko," sagot ni Kiko naguguluhan sa kanyang pagpasok. Ngunit tila gulat ang lahat ng tao sa paligid at sa silid na yon nang marinig ang pangalan ng matanda. "Alam mo bang nagkamali ka sa iyong desisyon, Ramil?" Tanong ng matanda, tila hindi alintana ang galit ni Ramil. "Dahil kay Kiko, nakauwi ako ng ligtas at mabuti sa aking pamilya. Siya ang nagligtas sa akin sa oras na ako'y nasa gitna ng pangangailangan." Tumayo si Ramil sa kanyang kinauupuan, naguguluhan at nagagalit. "Anong pakialam ko sa ginawa niyo?" Sagot niya, ngunit makikita ang takot sa kanyang mga mata. "Bakit ka nandito at sino ka ba?" "Ipinagmamalaki ko ang ginawa ni Kiko," sagot ng matanda. "At hindi ko siya kailanman kakalimutan. Ang ginawa niya ay hindi lamang isang simpleng tulong. Tinulungan niya ako sa oras ng pangangailangan at ngayon napagtanto ko na siya ang nararapat na itaguyod sa negosyo. Kaya narito ako upang ipahayag na siya ang bibigyan ko ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa upang ipromote ang aming gasolinahan doon." Nagulat si Ramil sa kanyang narinig. "Ano? Paano niya magagampanan yan? Teka nga, sino ka ba talaga?" Tanong niya naguguluhan.
Dahil alam ko ang kanyang karakter, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, nagpakita siya ng kabutihan sa kanyang puso. Ang mga tao na katulad niya, ang tunay na nagbibigay ng liwanag sa ating mundo. At sino ako? Ako lang naman ang bagong may-ari nito at ilan pa sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Sagot ng matanda na may pangiti-ngiti kay Kiko. Habang pinagmamasdan ng sitwasyon, nag-iisip si Ramil sa kanyang mga desisyon. Mula sa kanyang galit, wala pa rin naman siyang magagawa. Paano ako at ang pamumuno ko? Tanong ni Ramil. Napatigil saglit ang matanda at nagsalita. Ikaw ay mananatiling nagtatrabaho sa akin. Pero dahil sa kasamaan ng iyong ugali ay ibababa kita. Isa ka na ngayong tagapagwalis ng gasolinahan. Kung ayaw mo, maaari ka namang umalis at huwag nang bumalik. Ani nito at niyaya palabas ng silid. Kamusta ka, iho? Lubha mo akong napahanga sa kabutihan mo. Kaya nararapat lang sa'yo ang lahat ng ito. Ani ng matanda. Sumagot si Kiko. Salamat po. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo at para sa gasolinahan. Dahil sa pagkilala ng matanda sa kabutihan ni Kiko, nagbukas ang pinto ng mga bagong oportunidad para sa kanya. Habang naging mas maliwanag ang hinaharap, nahanap ni Kiko ang lakas na patuloy na tumulong at maging inspirasyon sa iba. Kahit nasa harap ng mga maraming mga pagsubok, simula noon ay hindi na inaapi si Kiko at mas marami pang bagay at hanap buhay ang kanyang pinasok. Nagkaroon din siya ng sariling mga negosyo at simula noon ay nasuportahan niya ang kanyang pamilya at mga kapatid. Nagkaroon din siya ng asawa at 3 mga anak. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.